Sa Viscount Hacksense Estate, humihikab si Damian at sinasabi nito na ang tagal niya nang hindi nakakatulog ng ganito kasarap. Sinasabi ni Victor na nagseselos siya, sa sobrang pag-aalala niya sa nangyari kahapon, hindi siya nakatulog ng isang kindat. Lumipad ang isang braso, at lumipad ang dalawang paa. Sinasabi ni Damian na hindi ba natuloy ang lahat, sigurado, medyo lumayo ang mga bagay mula sa kanilang orihinal na layunin. Ngunit nakakuha sila ng mabigat na gantimpala, higit sa lahat, kumakalat ang mga tsismis sa lalong madaling panahon. Tungkol sa kung paano may nanggulo sa panganay na anak ni Viscount Hansen sa isang tavern at nawasak. Kapag nangyari yun, hindi na basta-basta ang pamilya nila. Tsaka, maaaring mag-shift din ng kaunti ang perception ng publiko sa good-for-nothing son of the Viscount. Sa isip-isip ni Victor na hindi niya ito alam noon, ngunit nakakagulat na alam niya na sa kanyang sarili. Nang laki ang mga mata ni Victor at sinasabi nito na buti na lang. Pero ang ikinababahala niya ay ang Black Snake, pinahirapan niya hindi lang ang mga miyembro nila, kundi pati ang ilan sa mga tinanggap nilang apprentice knights. Sinasabi ni Damian na kahit gaano pa sila katapang, hindi sila mangangahas na habulin ang isang noble family. Kahit gawin pa nila yan, pipigilan niya sila, huwag siyang mag-alala tungkol dito. Sinasabi ni Victor na sige, sa totoo lang, kahit sa kanyang pananaw, malayo sa ordinaryo ang swordsmanship niya. Nga pala, young master, kailan pa siya natutong gumamit ng espada ng ganyan? Sinasabi ni Damian na sa bagay na yan, nag-train lang siya paminsan-minsan. Biglang may sumisigaw at binabanggit nito ang pangalan ni Damian. Ito pala ang kanyang ama, at mabilis ito tumatakbo. At sinasabi nito na ang bastos na ito, nasaan siya sa buong araw kahapon. Huwag niyang sabihin na nagdulot na naman siya ng gulo. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala ama, gaya ng sinabi niya sa kanila, inasikaso niya kung ano ang naidulot niya. Inutusan nito si Victor na ipakita niya sa kanila, binagsak ni Victor ang bag ng mga ginto. Nagulat naman dito ang ama ni Damian at sinasabi nito na holy money. At batid ni Victor na ito ang land deed, sinasabi ni Damian na bumalik siya sa tavern na pinalayas siya at inalis ang hindi pagkakaunawaan. Mali pala ang math, binigay sa kanya yan ng tavern owner bilang token of apology. Nahimatay naman ang ina nito, at sinasabi ng kanyang ama na yun ba ay totoo. Maniniwala ba talaga siya sa kanya? Sinasabi ni Damian na syempre naman. Sinasabi ng ina nito na honey, mukhang totoo ito, kung hindi, saan niya kukunin ang lahat ng ito? Napalingon si Damian kay Victor at sinasabi nito na kung hindi siya naniniwala sa kanya, tanungin niya si Victor. Sumama siya sa kanya, Victor, hindi ba totoo ang sinasabi niya? Napahawak ng ulo si Victor at sinasabi nito na totoo ang sinasabi ng young master. Tinatanong ni Damian kung naniniwala na ba sila ngayon? Sinasabi ng ina nito na totoo ang lahat, honey, proud siya sa kanya, Damian. Sa isip-isip ni Victor na young master, siya ang mapilit na sinungaling, hindi ba? Sa maaliwalas na kapaligiran, tumatakbo si Damian sa kapatagan. At huminto ito sa isang puno, at ito ay pawis na pawis at hingal na hingal. At sa isip-isip nito na kahit hindi siya masyadong gumagalaw, hinihingal na siya. Napakabagal at mahina ng katawan niya, marami siyang dapat gawin. Ngunit wala siyang magagawa sa estadong ito. May kinuha ito sa kanyang bulsa at sinasabi nito na pero meron siya ng ganito. At nagawa niyang makakuha nito, tinatanong ni Damian kung ano ito. Sinasabi ng may-ari ng bar na yan ay gamot gawa sa alchemy, upang palakasin ang stamina at enerhiya. Sinasabi ni Damian na ito ay ginawa sa Alchemy Academy. Sinasabi ng may-ari ng bar na oo, isa silang pangkat ng alchemy na dalubhasa sa paggawa ng mga gamot na pampalakas. Sa isip-isip ni Damian na naalala niya na ngayon, ang kanilang mga gamot ay sinasabing ipinagpalit sa parehong halaga ng mga gemstones. Napangiti si Damian at sa isip-isip nito na napakaswerte naman niya. Ininam niya na ito, at dumighay ito pagkatapos niyang inumin ito. Naramdaman niya na agad ang epekto nito, at napakuyong ang kanyang kamao. At sa isip-isip nito na ang bagay na ito ay may potensyal. Kung gusto niyang lumakas ng mabilis, kailangan niya munang i-build up ang stamina niya. Kailangan niyang ibalik ang kanyang level noong nakaraan niyang buhay. Dorgo, ilang taon mula ngayon, lalabas sa mundong ito ang undead na nilikha ng bastard na yon. Bago mangyari yun, kailangan niyang makakuha ng lakas para patayin siya. Saka lang, magagawa niya bang protektahan ang kaligayahan ng kanyang pamilya?
Huminga ng malalim si Damian at nagpatuloy ulit itong tumakbo. Sa isip-isip nito na this time, papatayin niya siya, for sure, Dorgo. Sa kabilugan ng buwan, sa landwork, sa Black Snake's hideout. May matabang lalaki na kumakain at sinasabi nito na wala na siyang silbi ngayon. Napalingon ang mga tauhan nito at sinasabi nila na siya rin ang pinakamahusay na tao na tinanggap nila. Ito ay nakakahiya, at napapatanong sila kung ano ang dapat nilang gawin kay Ted, boss. Dapat ba nila siyang gamutin? Sinasabi ng boss nila na kalimutan niya na lang. Itapon niya siya, Black Snake's boss, Cedric Walker. Tinatanong ng kanyang tauhan na kung okay lang ba yon? Sinasabi ng boss na oo, itapon niya siya, kahit saan. Wala na siyang silbi sa kanila, mabibili nila ang sinuman kung sapat ang babayaran nila. Tumayo si Ted at sinasabi nito na ganito na lang ba ang mga bagay. Sinasabi ng boss na Ted, may sapat pa pala siyang lakas para tumayo. Paano kung magpagamot siya, at baka kunin ulit niya siya? Napakagat si Ted sa kanyang ngipin, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, at bigla ito sumugod sa boss, at sumisigaw at sinasabi nito na bastos siya. Bigla na lang huminto si Ted, at napalingon siya sa kanyang paa, at meron ditong nakatali ng isang bagay ng may aura. At pati ang kanyang braso ay nakatali na din at napapasigaw na lang ito, at napalingon nito sa likod, at bigla na lang nagsalita ang nasa likod at sinasabi nito na boss ng Black Snake, siya ang unang target ng contract nila. Sinasabi ng boss na syempre, tingnan nila kung ano ang magagawa niya. Sumisigaw at sinasabi ni Ted na bastos siya, bitawan niya siya ngayon. Nagbitaw ng incantation ang lalaki, at bigla na lang napalibutan si Ted ng malaking shadow ng aura, at bigla na lang may lumabas dito ng isang halimaw, at sinasabi ni Ted na ano ito. Papalapit na sana ang halimaw sa kanya, at bigla na lang ito nagmamakaawa na patawarin niya siya. Pero hindi siya pinansin, at patuloy itong kinain ng mga halimaw. Maririnig na lang dito ang kanyang pagsigaw, at ang natira na lang sa kanyang katawan ay ang kanyang paa. Tinakpan ng boss ang kanyang bibig, at sinasabi nito na nakakadiri. Tinatanong ng lalaki kung nagustuhan niya ba, sinasabi ng boss na oo. Pero sa susunod, sana medyo malinis, sinasabi ng lalaki na naiintindihan niya. At tinatanong nito kung ano ang susunod niyang kontrata. Sinasabi ng boss na yun talaga ang dahilan kung bakit niya siya tinawag, may nanakit sa kanilang organisasyon, ngunit siya ay isang noble, kaya ang direktang pakikitungo sa kanya ay medyo mahirap hawakan. Siguraduhin niya lang na maghihirap siya kahit papaano, mas malala ang pinsalang natamo, mas mataas ang kanyang araw, may inabot ang boss at sinasabi nito na ito ang kanyang advance, nagpasalamat naman ang lalaki dito, at nakangiting sinasabi nito na siya na ang bahala. Pawis na pawis si Damian, at patuloy ito nagte-training. At bigla nitong binagsak ang kanyang binubuhat, at sa isip-isip nito na effective talaga ang supplement. Ang kanyang stamina ay tumaas ng hindi kapani-paniwalang halaga nitong mga nakaraang araw. Ito ay kakaiba, bagaman, walang nangyari sa ilang araw. Akala niya pupuntahan siya ng Black Snake, napalingon nito sa mga ibon, at bigla itong may napansin at sa isip-isip nito na may bigla siyang naramdaman. Ito ang mga bastos na Black Snake, bigla nitong inatake ang lalaking nagmamasid sa kanya. Napatigil naman si Damian at sinasabi nito na siya. Abel, sinasabi ng lalaki na kapatid, at binitiwan na nito ni Damian. Ito pala ang bunsong kapatid na si Abel Haxon, sinasabi ni Abel na naging malakas siya sa oras na hindi niya siya nakikita. Akala niya puputulan niya ang leeg niya, biglang naalala ni Damian noong pinatay niya ang kanyang bunsong kapatid, at pinutol nito ang kanyang leeg. Napatahimik si Damian, at inabot nito ang kanyang kamay sa kanyang bunsong kapatid, at humihingi siya ng paumanhin, at sinasabi nito na hindi niya sinasadya. Napatitig naman si Abel sa kanyang kapatid, at bigla nitong iniwas ang kanyang titig, at sinasabi nito na hindi siya naparito, para marinig ang paghingi niya ng tawad. Sinabi sa kanya ng kanilang ama na humingi siya ng tawad sa labas ng bar. Ngunit nabalitaan niya na nagkaroon ng labanan, at maraming tao ang nasugatan. Walang paraan na ginawa niya yun, nagsisinungaling ba siya sa kanilang pamilya ngayon? Sinasabi ni Damian hindi, totoo, ginawa niya yun. Mabilis na tumakbo si Abel kay Damian at sinasabi nito na hindi man lang siya lumaban. Nag-hire ba siya? Huwag siyang magsinungaling sa kanya. Pwede niyang lokohin yung iba, pero hindi siya, sinasabi ni Damian na ginawa niya. Sumisigaw at sinasabi ni Abel na huwag gumawa ng anumang bagay na maaaring magmukhang masama ang kanilang pamilya.
Alam niya ba kung gaano karaming mga bagay ang ginawa nila upang linisin ang kanyang mga kalat? Hinawakan ni Damian ang ulo ng kanyang bunsong kapatid, at sa sinabi nito na ayos lang. Sinasabi ni Abel na alisin niya yan, ano ang ginagawa niya? Ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw, sa isip-isip ni Damian na oo, lagi siyang masipag, at walang ibang hinangad kundi ang pinakamabuti para sa kanilang pamilya. Tumatawa at sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala. Walang mangyayaring masama ngayon, may sumisigaw at sinasabi nito na young master. Ito pala si Victor at sinasabi nito na may masamang balita. Napalingon naman sila kay Victor, at nagtataka ang mga ito. Maririnig ang yabag ng mga paa, at papunta sila sa pintuan. Biglang kumalabog ang pintuan, at ito pala sila Damian at Abel. Napalingon naman sila sa dumating at sinasabi ng Viscount na ikaw pala, Damian. May kumuha ng isang tasa ng tsaa at sinasabi nito na nandito na pala siya. Nagkukwentuhan lang sila ng Viscount tungkol sa mga nangyari sa banquet hall last time. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa biglaan niyang pagdating. Wala talaga siyang magawa simula nang malaman ito ng ama niya. Napapamura at sa isip-isip ni Damian na nagtataka siya, pero parang ginugulo niya na siya. Erwin Leon Bloom, sinasabi ni Erwin na naalala niya ang nangyari, tama ba? Sinasabi ni Damian na ano ang sinasabi niya, sinasabi ni Erwin na wala siyang sinasabi dito. Humihingi siya ng paumanhin kung nagkasala siya, sinasabi ni Damian na ano. Walang ibig sabihin nito, hindi niya lang siya ininsulto, pero hindi niya nirespeto ang kanyang kapatid. Wala ba siyang ibig sabihin dito, sinasabi ni Erwin na lasing lang siya. Wala siyang ginawa, binulungan nito si Damian at sinasabi nito na paano kung ginawa niya. Mahina siya, sa isip-isip ni Damian na hindi dapat siya nahulog sa panunukso niya. Sa sobrang galit, sinuntok nito si Erwin, at napaatras ito, at sabay ngiti sa kanyang sarili. At sa isip-isip nito na ang katotohanan na ang isang taong malapit sa pagiging isang kabalyero. Ito ay kakaiba dahil nataman niya siya, alam niya ang gusto niya. Tinatanong ni Viscount kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Nakangiting sinasabi ni Erwin na nakakahiyang sabihin. Pero lagi niyang hinahangaan si Miss Louise. Tinatanong ng Viscount kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang sinasabi. Sinasabi ni Erwin na nakikiusap siya na payagan niya sila, napakasalan niya si Miss Louise. Nagulat naman ang lahat, maliban kay Damian, matalim ang titig ni Damian at sa isip-isip nito na ayan na naman siya. Ginawa niya rin ito sa huling buhay niya, sinasamantala ang katotohanang hindi mayaman ang pamilya nila. Sinasabi ni Erwin na kung gagawin niya ito, maaari nilang gawin itong isang simpleng problema ng pamilya. Tapos, pwede naman silang lahat magpanggap na parang walang nangyari. Sinasabi ng Viscount na hindi nila magagawa yun, si Luis ay meron ng fiancé. Tumalim ang titig ni Erwin, at tinatanong nito na kung paano naman yung insultong natanggap niya. Kaya ba talagang harapin ng House Haxon ang galit ng kanilang pamilya? Pumili sila, bayaran ang presyo para sa pag-insulto sa kanya. O piliin siya. Sa isip-isip ng Viscount na ang Leon Bloom ay isa sa pinakamakapangyarihang marangal na pamilya sa kaharian. Pero hindi niya hahayaang kunin ng sikat na halimaw na ito ang anak niya. Biglang pumasok si Luis at sinasabi nito na sige. Tinatanggap niya ang kanyang offer, sumisigaw at sinasabi ng kanyang ama na Luis. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinasabi ni Abel na teka lang. Maghahanap sila ng paraan, bakit kailangan niyang ayusin ang ginawa niya? Napayuko si Damian at sinasabi nito na ate, sinasabi ni Luis na ayos lang siya. Sasama siya kay Sir Erwin, sa isip-isip ni Damian na dahil sa kanya, siya na naman ang mapapahamak dahil sa kanyang ginawa. At napatitig ito kay Erwin na nakangiti, sinasabi ni Erwin na Miss Louise, ang talino niya talaga. Magpapadala siya ng formal na request, pag-uusapan nila ang mga detalye pagkatapos. Biglang hamarang si Damian sa dinadaanan ni Erwin, at matalim itong nakatitig dito. Tinapak ni Erwin ang balikat ni Damian at sinasabi nito na Damian, may sasabihin ba siya? O gusto niya lang siyang tawagin bayaw, sa isip-isip ni Damian na mukhang bastos. Sinira niya ang buhay ng ate niya, at gagawin niya muli, bumubulong si Luis at tinatawag nito si Damian, tinatanong ni Erwin kung ano ang gusto niyang sabihin, makikinig siya dito, hindi pa tapos ang sasabihin nito, sinuntok na siya agad ni Damian, at sa isip-isip nito na hindi dapat siyang nahulog sa panunukso niya, para sa kanyang ate at para sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya papayag, sinasabi ni Damian na hindi siya papayag,
Asshole, hindi pwede.